Halos 500 residente ang inilikas sa Dinalupihan, Bataan dahil sa baha. Sa bayan naman ng Hermosa, nangangamba ang mga residente na posibleng kontaminasyon sa inuming tubig. Live mula sa Dinalupihan, Bataan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano pa kataas ang baha dyan? Nako Cheryl, mga kapatid, nananatiling lubog pa rin sa baha ang maraming barangay dito sa ilang bayan ng Bataan. Partikular, una sa bayan ng Dinalupihan kung saan kami naroon ngayon at pangalawa sa katabing bayan nito na Hermosa. Talagang abot pa rin hanggang bewang o halos hanggang dibdib o hindi bababa sa 5 talampakan yung taas ng tubig. Ang problema habang tumatagal daw na nakababad sa baha ang mga bahay dito, kakaba-kaba ang mga residente sa posibleng kontaminasyon na ng kanilang tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Sa drone video ng News 5, mala Water World pa rin ang itsura ng Barangay Almacen dyan sa bayan ng Hermosa, Bataan. Lubog kasi sa baha ang halos lahat ng mga bahay dito dahil sa malakas na ulan nitong nagdaang mga araw dala ng habagat. Ang mga kalsada hindi na makita dahil balot pa rin ng tubig. Kahit ang paaralan sa lugar, hindi nakaligtas sa matinding baha. Ganon din ang mga palayan na nagmistula ng ang dagat matapos mababad sa mataas na tubig. Pinuntahan ng aming team yung mismong ground zero ng baha o yung pinakamalalim na portion gamit ang bangka. Ito na lang kasi ang tanging transport na magagamit sa kanila dahil sa taas nga ng tubig. Kahit saan ka lumingon, puro tubig ang matatanaw. Aabot pa rin hanggang bewang at dibdib ang baha o nasa halos 5 talampakan ng lalim. Kapansin-pansin din na malakas yung current o ragasan ng baha. Dumidiretso kasi ito sa katabing ilog na siyang dahilan ng pagbaha tuwing umaapaw. Bukod sa baha, problemado rin ngayon ng barangay ang supply ng malinis na tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan nating kapatid. Ang tubig namin pagka ganitong panahon na, may water system kami. Kaya lang lumulubog na. Kaya medyo nakakokontaminado na yung tubig namin. Para po sigurado sa kalusugan ng pamilya, sa mga bata. Natatakot kami inumin yung tubig sa gripo, baka may butas. So, may daloy na ibang likido sa tubig. Kaya bumibili ng tubig. Samantala dito naman sa bayan ng Dinalupihan, maraming barangay pa nga rin ang lubog sa tubig. Gaya na lamang ng isang eskwelahan na baha pa sa pinakadaanan papasok. Kagabi, isang residente rin ang kinakay ng stretcher. Kagagaling lang daw kasi nito sa operasyon, kaya nagtulong-tulong na ang mga uniform personnel sa pagbuhat dito. Sa huling tala ng Dinalupihan LGU, nasa 500 pamilya o halos 2,000 individual ang kinilangang ilikas sa kasagsagan ng malakas na ulan at mataas na baha. Ayon naman sa Dinalupihan MDRRMO, lahat ng 46 na barangay sa bayan naapektuhan ng pagbaha dahil sa malakas na ulan. Huli raw nila itong naranasan noon pang 2014. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Matagal na po yung ulan, parang naano na po yung lupa, sawa na sa tubig. Kaya matagal mag-subsided po yung tubig ngayon. Nanggagaling po yung tubig sa bundok. Kaya po kung mapapansin nyo, kulay brown po yung tubig. Cheryl, sa mga oras na ito, biglang lumalakas na naman yung buhos na ulan dito sa lugar. Malayo sa sitwasyon ngayong araw na halos buong araw hindi talaga umulan dito sa malaking bahagi ng Bataan. Kaya kung makikita ninyo dito sa gilid ko, yung marka ng tubig talagang kapansin-pansin na bumaba na hanggang tuhod o halos hanggang bewang pa nga ito sa ibang lugar. Pero malaki-laki na rin yung isinubside niyan. Ang problema, kapag ganitong umuulan na naman, posibleng tumaas na naman daw ang tubig kapag malakas na naman ang buhos na yan at posibleng tumagal na naman daw ng 4 hanggang 1 linggo. 4 na araw hanggang 1 linggo bago tuluyang humupa itong baha sa maraming barangay dito sa bayan ng Dinalupihan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.